O talong, katulad ka ba nito nag-message sa atin dito na nagsasabing hirap na siyang magpapayat. Kaya kung po pwede daw ay turukan na lamang siya ng itinuturok na nakikita niya sa mga artista. Halikayo, pag-usapan natin ang medication-assisted weight loss. Okay, mabilis lamang po ito. Ang GLP-1, mayroon naman po talaga yan sa ating mga katawan. Matatagpuan yan sa ating mga brain at sa ating mga gut. O ito po ang kwento niyan. Yung GLP-1 para yung key card na kapag tinap mo sa pinto, makakapasok ka sa lugar kung saan hindi ka na masyadong magugutom. Ito ang tinatawag na pintuan ng kabusugan. Ngayon ang problema, ang GLP-1 sa katawan na inherent, napakabilis lamang po ng buhay niyan. So mabilis lamang din po ang pagtap niyan ng keycard sa pinto, kaya hindi masyado bumubukas ang pintuan ng kabusugan. Ngayon, ito pong GLP-1 receptor agonist na tinatawag o naimbento tulad ng mga semaglutide, liraglutide at yung tirzepatide. Kilala niyo yan bilang Ozempic, bilang Saxenda at bilang Mounjaro. Yang mga yan, modified GLP-1s po ang mga yan. Ibig sabihin, kapag ka naipasok po sa inyong mga katawan, para kayo merong keycard na sila po ay napakakahaba ng shelf life o mas mahaba nila pong pwedeng buksan ang pintuan ng kabusugan. Kaya hindi ka masyadong kakain at madali kang mabubusog. Ang ending, mas oonti po ang inyong naipapasok na calories at mas marami po kayong nasusunog na calories. Para yan kumbaga sa pera po natin. Kung marami kang naipapasok na pera sa wallet mo, kunwari yan yung pagkain kaysa sa nababurn mo, mas tataba ang wallet mo. Hindi ba? Again, mas marami kang naipapasok na pera kaysa sa nagagastos mo, mas tataba ang wallet mo. Ganon din po sa inyong mga katawan. Ngayon naman, baliktarin po natin. Kung mas marami kang nagagastos, ninipis po ang iyong wallet. Ganon din po sa ating katawan. Kapag kakaunti ang makakain mo sa tulong ng GLP-1 RAs at mas marami ang mababurn mo throughout the day, bababa ang iyong timbang. O di ba? Ang ganda. Pero again, it is not without any risks. Dapat po cleared ang pasyente na wala siyang cancer. Dapat wala rin siyang history ng MEN o yung multiple endocrine neoplasia kung saan maaaring may problema pala ang pasyente sa pagkakaroon ng thyroid cancer. Pati rin po yung mga pasyente na at risk sa pagkakaroon ng ileus. Isa pa, ito ay dapat mayroong tamang dietary plan na sinusunod para makasigurado na sapat ang calories na papasok sa katawan, pati na rin po vitamins and minerals na nakukuha para masuportahan ang tamang metabolismo ng katawan. Kailangan din po na nag-exercise ang pasyente para nag-move ang kanyang bowels dahil ayaw po nating maging paralyzed ang inyong mga bituka. At dapat din po, tama rin po ang pag-inom ng tubig. So basically, susuportahan po natin ang katawan ninyo as you lose weight. So ang tanong, safe ba to, Doc? Sa ngayon, ang only FDA-approved ay liraglutide 3.0 mg once a day dosing. Ibig sabihin, araw-araw kang magtuturok niyan. Yung iba naman na naririnig po ninyo, usually mga compounded sila, not yet FDA-approved, pero maaaring mayroon silang approval ng US FDA. Pwede yan once a week dosing. Meron din po napaparating na once a month dosing lamang. Ang problema, meron din po mga side effects ito pero hindi lahat ng tao nagkakaroon. Again po hindi lahat ng tao nagkakaroon. Depende sa tolerance, pwede po magkaroon ng pakiramdam na parang nasusuka, pwedeng sumakit ang tiyan. Mostly ganyan po yung side effects. Yung iba nagkakaroon ng delayed gastric emptying time, kaya kinakailangan nga ito na medically supervised. Tapos, kung titingnan po ninyo, simple lamang din naman talaga kung tutuusin ang pinaka-prinsipyo ng paggamit ng gamot na to. Mas kaunti ang makakain ninyo versus sa inyong mababurn o baliktad naman po, mas marami kayong mababurn kaysa po sa inyong kinakain. So eto na po, use at your own risk, pero yun nga po, dapat ay supervised ng inyong mga doktor at ng mga nutritionists ninyo. O paano? Kung kinakailangan nyo naman po ng konsulta, call the number down below para matulungan po namin kayo. At sana po may natutunan kayo. Pakishare rin po sa mga kaibigan and I'll see you next time. Ingat!